Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang babaeng nagbigay ng pagmamahal at kalinga sa mapanghusgang mundo. Simula pagkabata ay hindi na mapaghiwalay sina Emma at Ron. Para kay Ron, isinaalang-alang niya ang tungkuling protektahan at alagaan ang kaibigan. Ngunit, sino ba naman ang magtatangkang mang-api sa isang magandang babae? Makalipas ang mga taon, nang humantong na sila sa tamang edad, ay nagsimula na silang mag-date at ang relasyon nila ang isa sa mga iniidolo ng ibang magkasintahan sa kanilang lugar sa Samar dahil tila ba perpekto sila sa isa't isa. Para sa lola ni Emma na mas higit ang kasiyahan para sa relasyon ng apo at nobyo nito. Siya na kasi ang nagpalaki dito mula nang masawi sa aksidente ang mga magulang nito. 2 taon pa lamang noon si Emma. Hindi maalis ang pag-aalala ni Lola Emilia dahil mag-aaral na ng kolehiyo ang apo sa Maynila. Bukod sa hindi sanay na mawalay sa apo ng matagal, ay inalala niya na hindi madaling mamuhay sa syudad ng nag-iisa. Iniisip ni Lola Emilia na baka kung ano ang masamang mangyari sa apo habang nasa malayo ito. Bumalik si Emma galing sa Maynila na masaya dahil nakapasa siya sa entrance exam ng universidad na papasukan niya. Isang bagay lamang ang nakapagpalungkot kay Emma at iyon ay ang mawalay kay Ron. Samantala, nakatanggap naman ng tawag ang nobyo para mag-training sa Navy. Upang pakalmahin ang nararamdaman ng nobya, sinabi ni Ron na mabilis lang naman dumaan ang mga taon. Dagdag pa niya na magiging abala ito sa pag-aaral at wala ng oras para isipin pa siya. Humagulhol ng iyak si Emma dahil sa sinabi ni Ron. Makalipas ang ilang araw ay umalis na si Ron para sa training at nag-impake na rin si Emma para sa pagpunta sa Maynila. Ilang araw pa lamang ang nakakaraan ay nakatanggap ng sulat ang dalaga galing sa nobyo na maglilingkod ito ng 3 taon sa Navy. Ngunit sa kabila ng tagal na hindi nila pagkikita ay wala pa ring magbabago sa kanilang relasyon at hindi oras o distansya ang hahadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng pag-alis ni Emma ay naging madalas ang pagkakasakit ng kanyang lola Emilia dahil sa pagkamis sa apo at pag-aalala nito dahil matagal na itong hindi tumatawag. Makalipas nga ang 1 taon, ay tuluyan na itong sumakabilang buhay. Halos magunaw ang mundo ni Emma sa nangyari. Pagsisisi ang kanyang naramdaman dahil hindi man lamang siya nakapagpaalam sa kanyang mahal na lola. Ngunit umalis din siya matapos ang libing. Makaraan ang 2 taon, ay bumalik na rin si Emma sa Samar. Noong una, hindi makilala ng mga kapitbahay si Emma dahil sa pagbabago ng itsura at pangangatawan nito. Bukod doon, ay may kasama itong bata na nasa 1 taon ang edad. Sa bahay ng kanyang lola, nanirahan si Emma kasama ang anak. Naging mahirap ang buhay ni Emma sa probinsya, lalo na at siya ang naging tampulan ng tsismis tungkol sa hindi nito pagtatapos ng pag-aaral at pagkakaroon ng anak. Akala ko pag-aaral sa Maynila ang ginagawa. Iba naman pala ang inaatupag at hayan nga ang resulta. Kahihiyan ang ginawa. Mabuti na lang at wala na ang kanyang lola dahil kung nagkataon, baka mamatay sa kahihiyan dahil sa ginawa ng apo. At iyan nga ang naging usap-usapan sa kanya ng mga kapitbahay. Dagdag pa nila na nahilig pumunta sa mga party si Emma at nang siya nga ay mabuntis ay iniwan siya ng ama ng kanyang anak. Nalalapit na ang pag-uwi ni Ron at nasasabik siyang makita ang kanyang minamahal na si Emma. Subalit, hindi gusto ng ina ni Ron sa dalaga dahil sa nangyari dito. Hay nako, ano ba naman kayo? Hindi na babagay ang anak ko sa ganyang babae. Sinabi ko na rin sa anak ko ang balita. Sana naman talaga ay makahanap si Ron ng mabuting babae na magiging asawa. Ang laging sinasabi ng ina ni Ron
tuwing magkikwentuhan ang mga kapitbahay. Alam ni Emma ang mga nangyayari sa kanyang paligid at kung gaano na lamang siya hamakin ng mga tao. Minsan ay binibigyan siya at ang kanyang anak ng iba't ibang bansag. Kaya naman, hindi na siya lumalabas ng bahay maliban na lang kung kinakailangan. Makalipas ang 4 na buwan ay umuwi na si Ron sa probinsya. Dahil sa pagiging makisig at pagiging gwapo ay nabihag niya ang puso ng mga kadalagahan at maging sa matatanda na nakakakita sa kanya. Agad siyang sinalubong ng kanyang ina at niyaya papasok ng bahay. "Ron, anak, noong 1 linggo pa kami nag-aantay sa pagdating mo. Halika na sa kusina at ready na ang lahat." "Opo, ma. May pupuntahan lang ako saglit," tugon ni Ron sa ina. Nang makita ng ina ni Ron na pupunta ito patungo kina Emma, ay tinitigan niya ng masama ang anak at sinabing, "Gusto mo bang hiyain ang sarili mo? Hindi ako pumapayag na kausapin o isipin mo yung masamang babae na yan." "Huwag kang mag-alala, ma. Mabilis lang ako," malumanay na sagot ni Ron sa ina. Nililiguan ni Emma ang anak kaya hindi niya narinig na mayroong pumasok sa bahay. Tahimik na pinanonood ni Ron si Emma habang kinikwentuhan ang anak ng tungkol sa mga fairy tale. Maya-maya pa ay napansin ng bata si Ron at tila natakot ito. Tiningnan ni Emma kung saan nakatitig ang anak at nakita si Ron na nakatayo malapit sa kanyang likuran. At sa paglingon ni Emma ay nagkatitigan ang dalawa. Para kay Emma, paninisi at sama ng loob ang ipinahihiwatig ng mga titig ni Ron sa kanya. Ngunit, lalo niya lamang itiningala ang kanyang ulo at hindi binabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit nanatiling tikom ang bibig. Naputol ang katahimikan nang tumawa ang batang si Eric habang hinahampas nito ang tubig. Bumalik si Emma sa kanyang diwa at ibinalot niya sa tuwalya ang anak at agad na dinala sa kwarto para bihisan. Ipinagtimpla niya din ito ng gatas at inihiga sa kama upang patulugin ang anak habang tahimik lamang sa isang sulok si Ron. Ilang saglit pa nga lang ay nakatulog na rin si Eric at nilapitan ni Emma si Ron. "Oh, bakit ang tahimik mo? Hinuhusgahan mo na ba ako? Gusto kong maintindihan kung bakit niloko mo ko at kung sino ang ama ng bata." Ang sagot ni Ron kay Emma. Tumango lang naman si Emma habang papalapit sa anak. "Matagal mo nang alam ang lahat. Di ba nga sinabi na sa'yo ng nanay mo? Wala akong pakialam kung ano man ang laman ng sulat. Ang gusto kong marinig ay ikaw. Bakit hindi mo man lang ako sinulatan? Bakit hindi mo sinagot ang mga sulat ko?" Galit na sagot ni Ron. "Wala akong natanggap na sulat. O baka naman inisip na lang siguro ng tagahatid ng sulat na hindi naman yun importante. At pinadalhan din kita ng sulat. Pero dahil sa sinabi mo ngayon, naiintindihan ko na wala ka ring natanggap." Ang malungkot at pagtatakang sabi ni Emma. Naupo ang dalawa at ikinuwento ni Emma ang mga nangyari sa kanya. "Noong umalis ka ay nagdesisyon na rin akong pumunta sa Maynila para mag-aral. Bagamat masaya ako doon, malungkot naman si Lola dito. Dahil sa dormitoryo lang naman ako nakatira kaya hindi ko maisama si Lola. Pero hindi naman yun yung point yung naiwan ang kalungkutan sa akin. May kasama nga pala ako dati sa dormitoryo. Siya si Marian. Masayahin siya at walang pakialam. Ang gusto niya lang sa buhay ay yung mag-enjoy. Noong una, pinakilala niya sa akin yung boyfriend niya. Pero habang tumatagal, ang dami na niyang pinakikilalang boyfriend sa akin. Hindi ko nga alam kung paano niya tatandaan ang mukha nila isa't isa." Masayang sabi ni Emma kay Ron habang inaalala ang mga nagdaan. Tahimik lang naman na nakikinig si Ron at patuloy na ulit sa pagkikwento si Emma. "Kaya nga, hindi na ako nagulat nang malaman kong buntis si Marian.
Pero wala man lang makikitang bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Para bang baliwala lang kung buntis siya. Tapos tumawa lang siya sa akin kasi hindi daw niya alam kung sino ang maswerteng lalaki ang nakabuntis sa kanya. Sinabi ko naman na kapag nanganak siya, hahanapin ko yung lalaking gumawa nun sa kanya. Pero noong nakapanganak na si Marian, lagi na ulit siyang pumupunta sa mga party at napapabayaan na niya si Eric. Umasa ako na si Eric ang magpapatino sa kanya. Pero wala pa rin eh. Ganun talaga siya. Kaya ayun, ako ang nag-alaga kay Eric. Ako ang bumili ng diaper, ng gatas, pati ng mga laruan. Hanggang sa napabayaan ko na ang pag-aaral ko. Pero wala akong magawa kasi umalis si Marian. Hanggang sa pinadalhan niya ako ng sulat na ayaw na niyang alagaan si Eric kasi nakahanap na siya ng lalaking handa siyang pakasalan. Pero hindi kasama si Eric sa plano nila. Kaya naman, nakiusap sa akin si Marian na dalhin ko sa bahay ampunan si Eric kasi wala na siyang time. Tapos, hindi ko na siya nakita kahit kailan. Wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Anong gagawin ko? Dalhin ko siya sa bahay ampunan? Paano kung walang umampun sa kanya? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya nagdrap na ako sa school at umuwi dito kasama si Eric. Pero pagdating ko dito, ang sasama ng tingin sa akin ng mga tao at puro panghuhusga at panglalait ang inabot ko. Biglang tumahimik si Emma sa pagsasalita at tiningnan ang batang natutulog. Maya-maya pa ay muli siyang tumingin kay Ron at sinabing, "Hindi naman yung pang-iinsulto ang problema. Natatakot ako na isang araw, pag lumaki na si Eric ay bigla na lang siyang kunin sa akin. Ako na ang kanyang ina at anak ang tingin ko sa kanya. Bukod sa iyo ay wala nang ibang nakakaalam ng totoo. At ayaw ko rin malaman ng iba ang totoo. Naiintindihan mo ba ako, Ron?" Tumango naman si Ron bilang tugon sa pagpayag nito sa hiling ni Emma. Dagdag pa ni Emma na dahil sa hindi pagpapakita ni Marian sa school, ay inakala ng lahat na sa kanya ang sanggol. Wala rin siyang pakialam kung tampulan siya ng tsismis sa kanilang lugar. Ngayon, alam mo na ang lahat at nasa sayo na kung maniniwala ka. Ron, alam ko naman at tanggap ko kung ayaw mo na akong pakasalan. Hindi lahat ng tao ay kayang magpalaki ng anak ng iba. Pero maniwala ka, hindi kita huhusgahan. Malaya ka at wala kang pananagutan. Gawin mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Matagal na tumingin si Ron kay Emma. At matapos ay umalis ito na tikom ang bibig. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang lola Emilia, ay umiyak na para bang bata si Emma. Samantala, pagka-uwi ni Ron sa kanilang bahay, ay kinausap nito ang kanyang ina at sinabing na pagpasyahanan niya ang lahat at walang sino man ang makakapagpigil sa kanya na pakasalan si Emma. Sinabi rin nito ang tungkol sa bata. Napabuntong hininga na lamang ang ina ni Ron sa narinig. Hindi niya akalain na darating ang araw na magiging apo niya si Eric at magiging manugang si Emma. Lumipas ang mga araw, napagtanto ni Emma ang katotohanang iniwan na siya ni Ron at hindi niya ito mapipilit na panagutan ang anak ng iba. Isang araw, habang nilalaro ni Emma ang anak, ay may biglang kumatok. Pagbukas niya ng pintuan, ay bumungad si Ron na may dalang bouquet ng bulaklak, mga regalo, at mga laruan. Sumilip si Eric na nasa likuran ni Emma, at napangiti naman ang dalawa. Lumuhod si Ron at kinuha si Eric. Niyakap niya ito habang sinasabing, "Baby, ako ang daddy mo. Tanungin nga natin ang mami mo kung handa na siyang pakasalan ako." Tumayo si Ron habang nakatingin kay Emma at tinanong ito kung payag bang makasal sa kanya. Nakangiti namang tumango si Emma at pinunas ang luha nito. Makalipas ang ilang taon mula nang maikasal sina Ron at Emma,
ay tuluyan na nilang inampon si Eric. Nagkaroon rin sila ng anak na babae at lalaki. Puno ng kasiyahan ang tahanan ni Ron at Emma mula sa mga boses ng mga bata. Ngayon ay wala nang nagtatangkapang pag-usapan si Emma at lahat ng nang insulto sa kanya noon ay yuko ang ulo tuwing makikita ang masaya at magiliw niyang pamilya. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Emma. Madali para sa iba ang manghusga, lalo na kung ang gusto nilang paniwalaan ay ang nakikita nila. At may mga bagay na mas makabubuti kung sasarilinin na lamang, lalo na kung iyon ang makakabuti para sa lahat. Ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, don't judge the book by its cover, ika nga. Huwag mong husgahan ang isang tao hanggat hindi mo lubos na nalalaman ang tunay na nangyari. Dahil sa hindi mo gusto ang nakikita mo, ay hindi rin ibig sabihin no na ikaw na ang tama. Nabubuhay tayo ngayon sa mapanghusgang mundo. Kaya ang natatangi mo na lang gawin ay maging proud sa sarili mo. Huwag kang mahiya dahil lang sa kung paano ka tingnan ng ibang tao.